Abangan niyo po ang pinakahuling balita kung saan nag-anunsyo umano ng ceasefire ang Pangulo po ng Estados Unidos. Meron po sinasabi si Donald Trump na pumayag daw po ang Iran at ang Israel sa isa pong ceasefire. Abangan ang detalye. Samantala po naman, nabulabog nga po ng sunod-sunod na mga pagsabog ang mga taga-Qatar matapos pong maglunsad ng missile attack ang Iran sa ilang base militar ng Amerika kaninang madaling araw. Tinarget po ng mga missile ng Iran ang Al-Udeid US Air Base sa Doha, Qatar. Pero wala pong tumama dahil sa matagumpay itong nasalag ng air defense system ng Qatar. Dahil nga po sa pag-atake, agad sinarhan ng Qatar, Kuwait at Bahrain ang kanilang airspace. Wala na hong nasaktan o nasawi sa naturang pag-atake. Pero kinundina ng Qatar ang ginawang pag-atake ng Iran at iginiit na hindi nila isinasantabi ang posibilidad na bumawi ng naaayon sa international law. Agad namang inabisuhan ng Philippine Embassy ang mga Pilipino sa Qatar na magtago muna sa mga shelter para makaiwas sa peligro ng pambobomba. Inulunsad po naman ng Iran ang pag-atake sa base militar ng Amerika bilang ganti pa rin sa pagpapasabog nito sa kanilang nuclear facilities. Samantala, naantala naman ang biyahe pauwi ng mga overseas Filipino workers matapos isarang airspace ng Qatar. Ayon po kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, pinababa ng eroplano ang kanilang grupo at kasalukuyang nasa terminal ng Doha Hamad International Airport. Kasama ni Secretary Kakdak ang 31 OFW mula Israel, Jordan, Palestine at Qatar na nagpasaklolo sa gitna po yan ng patuloy na bakbakan ng Israel at ng Iran. Bukod sa kanila, mas lalo ring dumami ang mga Pilipino sa Israel at Iran na humiling na mapauwi na dahil pa rin sa bakbakan. Base sa datos ng Philippine Embassy, higit 200 OFW sa Israel ang nagpalista para sa repatriation program ng gobyerno, habang 6 na OFW naman at 2 turista mula sa Iran ang nagpasa na rin ng repatriation request. Nanawagan rin ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa iba pang mga Pinoy sa Israel at Iran na makipag-ugnayan sa ating embahada. Sa gitna po naman ng mga problema sa ibayong dagat at dito nga po sa presyuhan ng langis at epekto nito sa ating ekonomiya, tinawag po naman na scammer ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Marcos Jr. Ito po ay kaugnay sa pahayag po ng Pangulo na hindi umano siya nakikialam sa impeachment case ng Vice Presidente. Banat pa ni VP Sara, simulat sa puldaho naman ay hindi na marunong tumupad sa usapan si Marcos Jr. Kahit nga raw yung mga ipinangako niya noong kampanya ay pambubudol lamang. Dahil dito'y nagsisisi daw po si VP Sara na ginawa niyang running mate si Marcos Jr. Bagay na biniwaltahan naman ng palasyo. Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba nang budolin. Kung may nagsisisi man na sa kanya ay maka-team up siya, it's their loss, not the president's. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Tinawag naman ni Vice President Sara Duterte na scrap of paper o patapong piraso ng papel ang impeachment complaint laban sa kanya. Mag-aalas 6 kagabi nang ihatid ng mga kawani ng legal team ni VP Sara sa Senado ang kopya ng kanilang tugon sa inisyong writ of summons ng impeachment court. Nakasaad sa mga dokumento ang muling paggiit ng bise na wala siyang kasalanan. Wala raw sapat na basihan ang mga paratang sa kanya at dapat nang ibasura agad ng Senado ang impeachment. Ipinunto rin ang kampo ng Vice Presidente na labag sa konstitusyon ang pagpapa-impeach sa kanya. Dahil pang-apat na reklamo na daw ang inaksyonan ng Kamara imbes na isang beses lamang kada taon. Nakatakda namang tumugod ang depensa kaugnay sa sagot ng bise sa loob ng 5 araw.